Breaking news, Pangulong Donald Trump handa ng birahin ng Iran. Sa patuloy na alitan sa pagitan ng Iran at ng Estados Unidos, ay inanunsyo ni President Donald Trump na maghanda na sa pagbira sa Iran hanggang sa tuluyan itong malusaw. Tila hindi nagustuhan ni Trump ang pagtanggi ng Iran na makipagkasundo hinggil sa usaping nuklear, pati na rin sa patuloy nitong pagsuporta sa mga Houthi na lumilikha ng kaguluhan sa Red Sea. Sinabi nung linggo ng Iranian President na si Masoud Pezeshkian na ni-reject ng Tehran ang direktang pakikipagnegosasyon sa Estados Unidos. Ayon sa kanila, handa silang harapin anuman ang ihagis ng Amerika sa kanila. Yan ang tinutukan ng aming grupo, kaya naman huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga ganitong klase ng balita. Nagumpisa ang bagong tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran nito lamang March 30 ng kasalukuyang taon nang magbigay ng panayam si Trump sa NBC News. Dito, sinabi niyang may plano siyang ipatupad ang pangalawang uri ng mga taripa laban sa mga bansang patuloy na bumibili ng langis mula sa Iran at Russia. Ayon kay Trump, kung hindi papayag ang Iran sa isang bagong kasunduan sa nuklear, maaari siyang gumamit ng pangalawang taripa tulad ng ginawa niya 4 na taon na ang nakalipas. Ngunit kung hindi ito uubra, sinabi niyang may isang opsyon na natitira, pambobomba. Matatandaang noong una niyang termino, pinatigil ni Trump ang pakikilahok ng Amerika sa Joint Comprehensive Plan of Action, ang kasunduang nuklear ng Iran noong 2015. Sa ilalim ng kasunduang ito, pinigilan ang nuclear program ng Iran kapalit ng pagpapagaan ng mga parusa laban sa ekonomiya nito. Nang umatras ang Amerika, agad na ipinatupad ni Trump ang matinding parusa sa Iran na nagdulot ng pagbagsak ng ekonomiya nito. Bilang responde, sinimulan ng Iran na hindi sundin ang mga limitasyon ng Joint Comprehensive Plan of Action noong 2019. Itinaas nito ang antas ng uranium enrichment sa 4.5%, mas mataas kaysa sa itinakdang 3.67%. Pagsapit ng 2021, umabot na ito sa 60%, na isang seryosong indikasyon na papalapit ito sa paggawa ng sandatang nuklear. Matatandaan na nagpadala si President Donald Trump ng liham sa Iran noong unang linggo ng Marso. Hinihimok ito para sa isang negosasyon. Ngunit matigas na tumanggi ang Iran. Dahil dito, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Trump. Bilang tugon, agad na inilunsad ni Trump ang isang serye ng pambebembang sa Yemen laban sa mga Houthi noong Marso 16 ng kasalukuyang taon. Ang layunin nito ay pahinain ang kontrol ng Iran sa Yemen sa pamamagitan ng pagdurog sa mga proxy forces nito. Kasabay nito inilipat ng Amerika ang mga B-2 Spirit stealth bombers sa Diego Garcia, isang isla sa Indian Ocean na nasa loob ng saklaw ng Iran, ngunit malayo sa kakayahan nitong maglunsad ng direktang pag-atake. Nagpadala rin ng Amerika ng mga F-35 Joint Strike Fighters sa RAF Lakenheath sa England, isang indikasyon na mas pinalalakas nito ang kakayahan nitong magsagawa ng airstrike sa gitnang silangan. Sa kabilang panig naman ay tila hindi natinag ang Iran sa mga ginawang hakbang at paghahanda ng Estados Unidos at hindi nagpakita ng kahinaan. Sinabi ng Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian, hindi sila umiiwas sa mga pag-uusap. Ito ay isang paglabag sa mga pangako na naging sanhi ng mga issue para sa amin hanggang ngayon. Kailangan nilang patunayan na kaya nilang mag-build ng tiwala. Matatandaan kasi na hindi sinangayunan ni Trump ang unang kasunduan ng Iran sa Estados Unidos noong kanyang unang termino bilang presidente. Ayon pa sa Iran, ano ang katibayan na hindi babaliin ni Trump ang mga kondisyon ng pangalawang kasunduan o na maaari pang magtiwala ang Iran sa kanya na ipatupad ang isang kasunduan na makatarungan para sa bansa. Iniulat ng Tehran Times na naghanda na ito ng maraming long-range missiles sa mga secret underground bases nito. Isa sa mga ito ay ang tinaguriang Missile City, isang napakalaking pasilidad sa ilalim ng lupa na may daan-daang mga missile na maaaring gamitin laban sa mga kalaban nito.
Ngunit ayon sa ilang mga eksperto, may kahinaan ng Iran. Ang ilan sa mga underground bases nito ay tila kulang sa blast doors na maaaring gawing mas madali para sa Amerika na wasakin ang mga ito gamit ang mas tumpak na airstrikes. Matagal nang pinaninindigan ng Iran na ang kanilang programa ay para sa mapayapang layunin kahit na ang kanilang mga opisyal ay nagbanta na ituloy ang paggawa ng mga pampasabog habang tumataas ang tensyon sa US. Dahil sa mga sanctions at pagkatapos ng ceasefire sa pagitan ng Israel laban sa Hamas sa Gaza Strip. Kung ihahambing, mas malakas pa rin ang militar ng Amerika kaysa sa Iran. Ayon sa Global Firepower, nasa ika-16 na pwesto ang Iran sa pinakamalalakas na militar sa mundo. Habang nananatili ang Amerika sa una, mas marami itong tropa, eroplano, barko at sandata kumpara sa Iran. Ngunit hindi ito nangangahulugan na magiging madali para sa Amerika ang isang pag-atake sa Iran. Ang Iran kasi ay may malakas na air defense system, kabilang ang Bavar 373 na kahawig ng Russian S-400 at iba pang missile defense system tulad ng Sayyad Arman at Khordad 15. Ngunit sapat ba ito upang pigilan ang mga stealth bombers at advanced fighters ng Amerika? Gayunpaman, hindi nangangako si Trump ng isang all-out war dahil kanyang sinabi lang na bubombahin ng US ang Iran. At ito ay matagumpay nang naisagawa ng Amerika matapos sampulan ng mga Houthi dahil ang grupong ito ay may kaunting air defense at gumagamit lang ng mga drone at cruise missile upang umatake sa mga barko sa Red Sea. Subalit ayon sa ulat ng Al Jazeera noong April last year, ang Iran ay naglalaan ng malaking bahagi ng kanilang pondo sa militar upang magtayo ng mga missile at palakasin ang kanilang air defenses. Meron silang mga domestic system at inangkat upang magtayo ng isang layer defense laban sa mga papasok na missile at bomba. Nananatili ang tanong kung mauuwi nga ba sa pambebembang ang kasalukuyang tensyon. Malinaw na ginagamit ni Trump ang lakas militar nito upang pilitin ang Iran na bumalik sa negotiating table. Samantala, ipinapakita naman ng Iran na hindi ito matatakot sa banta ng Amerika. Sa isang rehiyong puno ng tensyon, anumang pagkakamali ay maaaring mauwi sa isang ganap na digmaan. Ano sa tingin mo? Magpapasabog ba ang Amerika sa Iran o magagawan nila ito ng paraan upang maiwasan ang isang sakuna? Sa ngayon, ang gitnang silangan ay isang pulbura na lang na naghihintay na sumabog. Sino kaya ang magpapaputok? Si Trump o ang Iran? Magagawa kaya ni Trump na bimbangin ang Iran? At paano naman ang depensa ng Iran? Ano ang papel ng mga proxy nito sa isang mas malawak na digmaan? Manatiling nakatutok sa patuloy na umiinit na tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika.